Ito ay uni-away. Naka. Ito ay uni-nakaw. Uni-ayo. This is not about accountability. Yan. This is about partisan politics. You. This is about destroying your enemies. Using instrumentalities of government like the NBI, the AMLAC, the COA to persecute a political opponent. Nakakatakot po ito. Ito naman si Congressman Egay Irice, binibitin kami. Pagkatapos mo sinabi na marami kang itatanong kaugnay dun sa mga napag-usapan dyan sa Injustice Committee, bigla-bigla di ka pupunta pagka pinag-usapan dyan sa plenaryo, yung impeachment ni VP Sara. Huwag ganon. E sa bagay, kompleto na daw ho ang boto. Makakakuha na daw ho sila ng 106 para maitulak sa Senado yung impeachment na yan laban dito kay VP Sara. Pagkatapos ho natin pinag-usapan itong naging botohan dyan sa Injustice Committee, dito sa pinakahuling hearing na to bago nila pag-usapan sa plenaryo, bababaran ho natin itong interview na to ni Congressman Egay Irice kaugnay sa kung anong magiging plano niya kung sakaling umabot na umabot na dyan sa plenaryo yung impeachment na yan laban kay VP Sara. Isang like at isang subscribe. Okay na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na, umpisahan ho natin ang ating talakayan dito sa napakagandang balita na kung saan itong si Boss J, itong si Manong Jason sa nakalaya na. Panoorin ho natin itong naging panayam sa kanya pagkatapos ho ng paglaya niya. Uwi, maliligo, kakain. Yo! Hiningal, piyas matak. Ano ho yan? Malinaw na panggigipit mantakin nyo. Weekend doon nyo i-dadakpin o i-implement ang waran. Gayong nagpunta na pala itong si Manong J para ika nga aregluhin na ang napipintong paglabas ng kanyang waran. Gusto na niya sumuko Kumbaga, tapusin na natin to. Arestuhin nyo na ako, basahan nyo na ako kung ano man babasahin nyo, picturean nyo na ako, tapos magpo-post na ako ng bail. Pero hindi ho nila ginawa yun. Talagang matinding panggigipit ho ang ginawa ng administrasyon itong si Marcos Jr. dito kay Manong Jason siya. Kaya tayo dito sa PH Update, ano ho natin yan, nasa likod ho tayo nitong si Manong J dyan sa laban niya na yan. Kasi sobrang init kanina. I am scheduled for a medical check-up on Wednesday. Nagaling ho yan. Kaya lang naman siya pinahihirapan kasi medyo matabil ang kanya. Hindi, matalas yung mga bitaw niya sa social media. Hindi naman ho siya nagpaparatang, wala ho siya pinapakalat na fake news. Pagtatanong ang kanyang ginagawa dito. Tinatanong niya, pangkaraniwan na bilang isang ordinaryong Pilipino, maging curious kung ano nga ba ang estado ng kalusugan ng ating Pangulo. Ang problema ho dito sa administrasyon na to, lahat to, pinipersonal ho nila. Masyado ho silang, para ho silang mga batang pikon. Tanungin lang sila na kumusta kalusugan ng Pangulo. O pakalat na kagad ng fake news. Di ba? O stage 4 na ba? Ang topak niya sa utak. Nakakatawa. Pinapakulong ho talaga nila ngayong mga panahon. Lang naman yan. Naiintindihan naman ho natin na kumbaga itong si Melvin Matibag nagpapapugi dito kay Marcos Jr. Tingnan mo Mr. President Magpapakulong ako ng isa sa mga yan, titigil na siya pagpapakalat ng fake news siya kaugnay sa kalusugan mo. Diba? Yan lang naman ho yan Kumbaga, meron silang ipapakita na merong masasampulan, pero wala hong linab. Tayo naniniwala na kung ikaw government official, hindi ka pwedeng maging balat sibuyas. Hindi ka, si Tatay Digong nga, meron bang pinakulong yan nung tinatanong siya ni Tatad sa estado ng kanyang kalusugan? Kesyo nagdadialysis na siya, kesyo may cancer siya. Diba, ang daming ibinabato dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron ho ba siyang pinakulong noong mga panahon na yun? Umabot na sa Korte Suprema. Diba? O natapos ho ni Tatay Digong ang kanyang termino. Ang dating ngayon, parang mas hahaba pa ang buhay nitong si Tatay Digong kaysa dito kay Marcos Jr. Base sa ating nakikita. Mabuti na lang na maaga so I can see my doctor. Uwi, maliligo, kakain. Ayun. Hiningal. Masaya ho tayo sa naging na development dyan sa ginawang panggigipit
dito kay Manong Jane. Masaya tayo na nakalaya na siya at ika nga makakapagpa-check up na siya kung ano man mga dapat niyang gawin na magagawa niya na ngayong mga panahon na to. Eto na, rekta ho tayo dito kay Congressman Egay Iricia. Game! Hindi ako namamangka sa ilog ni Duterte o sa Yan. ilog ni Marcos. Naku, huwag kang mag-alala, Congressman Egay, no? Kami naman ika nga sa kampo ni Duterte, hindi naman namin inikayat ng lahat ng mga politiko mamangka sa ilog ng Duterte. Yun lang naman ang atin dito. Ang atin dito, doon lang tayo sa tama. Sinabi nitong si Congressman Egay, pag napunta sa plenaryo, marami siyang ibabatong tanong. Kaugnay dyan sa impeachment na yan. Ngayon, kung sa tingin niya, kumpleto na yung boto, sa bagay, ano pa nga bang magiging kwenta ng kanyang pagtatanong kasi bago pa ilatag yan sa plenaryo, kinausap na nila yung mga congressman na boboto. Hindi ho nila pag-uusapan yan o pagbobotohan kung sa tingin nila hindi ho sila magkakaroon ng sapat na boto para maipadala sa Senado yung mga articles of impeachment na yan. Ngayon, kung uumpisa na yan itong sila Baculaw, malamang sa malamang, kumpleto na ho talaga ang boto at meron na ho silang 106 para maisan sa Senado yung impeachment na yan laban dito kay VP Sara. By the way, pinapanood ko kanina yung live nitong si Tita H, nitong si Sir Ibi at itong si Madam Pamela, pambira talaga. Ang kulit nung mga kulit nung naging kwentuhan nila pero napaka-informative. Mag-subscribe ho kayo dyan sa mga idolo natin ngayon. Malulupit ho yung mga yan, malulupit. Senate trial, I'm sure that they will have numbers. So, actually, my vote is insignificant in this process. I know that there will be enough votes. Kompleto na. I prayed for wisdom, and my wisdom is not. Kumbaga umasa kami. Umasa kami, Congressman Egay. Ang sabi mo, marami kang magiging tanong. Doon sa mga naging testimonya ni Madriaga at doon sa AMLA, sali ni VP siya. Ang dami mong binibida sa amin doon sa huling interview mo. Ngayon, di ka papasok. Hiya ka, ha? To participate. So are you abstain, sir, or no vote? I will not attend even the The plenary session. plenary session. Sir, are you worried about the potential optics na namamangka kayo sa dalawang ilog by not taking a stand? Hindi ako namamangka sa ilog ni Duterte o sa ilog ni Marcos dahil ang pupuntahan ng ilog ni Marcos at ni Duterte ay impyerno sa bansang Pilipinas. Naku po. Yari tayo dyan. Grabe ko naman. Ang sama naman ng bunganga mo. Kung Egay, wag ganon. Impyerno sa bansang Pilipinas. Hindi. Impyerno doon sa mga gustong pumesto dahil hindi sila makasingit ngayong mga panahon. Hindi ako galit kay Kong Egay. Ano na tayo dyan? Kumbaga, pagdating sa politika, tipong maliit na salita kinagagalitan natin. Ganyan ho talaga. Pagalingan ng optics, pagalingan ng propaganda. Ngayon kung sa tingin nitong si Kong Egay, makakakumbinsi siya sa sabay ng Pilipino, natutuan sinasabi niya, na ang daan ni Marcos at daan ni Duterte ay impyerno sa sabay ng Pilipino. Hindi ho natin alam yan. Basta alam natin dito, bumaba si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kung saan siya ang katangi-tanging presidente ng Pilipinas na mayroong pinakamataas na survey. At marami ang natuwa sa kanyang panunungkulan. At dito kay Marcos Jr., sobra sa kalahati pa lang, kulang na lang ho, gurgurin na siya na sambayan ng Pilipino. Pinapanalangin na sana mapalitan na siya o mag-resign na siya, di ba? Maraming malaki ang kaibahan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na yung dalawang administrasyon na yan impyerno sa sambayan ng Pilipino. Diyan naman ako hindi siya ngayon. Pero hindi ako galit dyan kay Congressman Egay. Ay, naku. Yun lang pala yun, nakala ko naman. Talaga naman ito si Kong Egay. Oo, nilipat na ho tayo dito kay Baculaw. Jinky Luis True ho tayo. Ito ho yung pinakahuling hearing nila dyan sa Injustice Committee. Palakpakan! Sa wakas, natapos din ho ang pinakaabangan ng sambayan ng Pilipino. Kasi ang ating mga kababayan, inaabangan ho yan. Kasi napakalaking abala ho, napakaraming perang nasasayang, oras ng mga congressman, resources ng House of Representatives. Diba? Para lamang maisagawa yung mga panluloko, kalokohan, mga kasinungalingan na ilinalabas nila dyan sa committee na yan. Kaya naman, sabay-sabay ho nating panoorin ang pagtatapos ng kanilang mga kabalbalan dyan sa Injustice Committee. Game!
Nako, walang boses tong si Baculaw. Walang boses tong si Baculaw. Lagyan natin ng boses. Teka lang ha. Kasi alam ko, dito muna tayo eh. Ano pangalan to? Kay Boy. Pakinggan natin to. Madam Okay? Chair, I propose just a Sa proposal nito si Tinyo, si Congressman Tinyo. addition to the articles of impeachment, if I may, Madam Chair. What article, to be specific? I mean, just the wording in page 4. Ang issue kasi dito, hindi sapat na ma-impeach si VP Sara sa House of Representatives. Ngayon kung gusto nilang gamiting optics pa yan, kumbaga ini-squeeze na nila lahat ng pwede nilang ma-squeeze dyan sa impeachment na yan. Kumbaga may pakita sa bayan ng Pilipino, tingnan nyo na, 2 beses na namin in-impeach sa House of Representatives si VP Sara. Talagang 2 beses siya i-impeach kasi kalahati sa inyo dyan ay mga magnanakaw. Makalahati sa inyo dyan, mayroong problema sa flood control. At kung sakaling maupo si VP Sara, may kalalagyan kayo lahat sa kanya. This is regarding the confidential funds where it says, witnesses testified, among others, that special disbursing officers merely released funds upon instruction. I just propose that we add upon instruction of the respondent. Para malinaw po kasi yun ang pinaka-importanting detalye dyan. Yun lang po, Madam Chair. I so Can you move. formalize? Okay. There's a motion to insert in the discussion of confidential fund in the articles of impeachment the phrase upon instruction of the Vice President. Second. The same has been seconded by the Honorable Zamora. Is there any objection? Hearing none, the motion to add is granted. Madam Chair, The Honorable DSJ Suarez. insofar as we have acted on all the proposed amendments of our colleagues, again, I move for the approval of the committee report. Yan. The attached Itong si JJ Suarez talagang linalakihan niya boses niya eh. Para talagang ganap na ganap, di ba? Pambira talaga tong si Congressman JJ. Kahit anong laki pa ng boses mo, Brad, hindi yan mai-impeach ito si VP Sara. Ang gawin nyo, dali nyo na yan si ulit-ulit naman. Yun lang naman ho kasi makakapagpa-impeach kay VP Sara. Yun lang ang magiging tanging kaparaanan para hindi siya maupo sa 2028. Kasi kung umaasa sila na yung mga ginagawa nilang paninira na yan, merong bitaw yan, pagdating ng eleksyon, wala akong magiging bitaw yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Diretsahan. Yaan bang AMLA, yaan bang Mary Grace Piatos, yaan bang confidential fund, merong magiging bigat pagdating ng kampanya sa 2028. Sinasabi ko na sa inyo, walang magiging bigat yan. Hindi yan papaniwa. Mantagin nyo, hindi na nga ako nagre-rebat eh. Mga kababayan na natin dito sa comment section na nagre-rebat dyan sa... Di ba, mantakin nyo yun. 1,000 doon sa uling video natin. Hindi ko alam kung sa yung mga video natin, 2,000, 1,000 mga nagko-comment. Sila nagre-rebat diyan sa mga nangyayari na yan. Isipin nyo na lang, 1,000 ang nagpapaliwanag kung ano nga bang kalokohan ang ginagawa paninira laban dito kay VP Sara. Diyan sa bulwagan na yan. Diba? Kaya hindi ko tayo nababagabag. Hindi tayo nag-worry na magiging banta sa magiging kandidatura ni VP Sara. Yung mga pinapakalat nila na yan ng mga kasinungalingan dyan sa Injustice Committee. resolution setting forth the articles of impeachment against the Vice President Sara Z. Duterte as amended. So moved, Madam Chair. Second, Madam Chair. There is a motion to approve the committee report with the attached resolution setting forth the articles of impeachment against the Vice President as... Sa mga hindi pa ho tayo tapos dun kay Congressman Egay Irice. Kumbaga, ika nga patikim lang ho yun. Yung kabuuan ng kanyang interview, heto ho yan. Papanoorin ho natin, ating hihimayin. At balita natin, meron daw ho siyang isang kandidato na talagang gustong tumakbo sa 2028. Lloyd. amended. The same has been seconded. Is there any objection? Madam Chair, just a bit of an amendment to the motion. What's the pleasure of the Honorable De Lima? Can we add with the attached articles of impeachment?
We Because are following the wordings of the rules of impeachment, Yes, which we says attest. setting forth the the articles of articles of impeachment. impeachment. So no need to specify with the attached. I don't articles think of it is impeachment. needed. Thank you. We're following verbatim what is provided in the rules of impeachment. Is there any objection? Hearing none, then it means that this is unanimously approved. But again, for purposes of accuracy of the record, may I request the justice members present to raise their hand to show support in the approval of the committee report, the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. Please raise your right hand. Yun oh, ang daming kamay. Ang dami yung kamay na nagbobotohan ngayong mga panahon na to. Naku, tataas ng kamay oh. Yan. Yan, karamihan sa mga congressman na yan, tandaan nyo ho mga pagmumukha niyan. Yan ho mga congressman na ika nga ay talagang pinili na trabahuhin itong si VP Sara. Imbis na trabahuhin yung mga importante problema natin na kailangan ma-resolve ngayong mga panahon na to. Kita nyo naman kung sino-sino yung mga yan, no? Hindi pa ba tapos si Committee Secretariat? Okay. Ended. The chair therefore declares the motion unanimously approved. Yung. Ayun na nga mga kababayan, unanimously approved. Nagtaho tayo dito sa ambush interview na to kay Congressman Egay Risegel. Wala na naman boses. Well, I do not believe that this Congress possesses the moral ascendancy nor the sincerity to claim that this impeachment process is truly in pursuit of our constitutional mandate Yan. to uphold Panatan mo, accountability. Congressman Egay. Why? Oh. Simple. Bakit? We cannot claim to be the vanguard of the Constitution Nako. when for almost 39 years we have deliberately ignored one of its clear mandates, the Ano? enactment of the enabling law against political dynasties. Ako po. We invoke the Constitution only when it is convenient to our self-interest or political survival. Yan. Second, the process beginning as early as the 19th Congress is already tainted. It is marred by the backdrop of billions in allocations Yan. for infrastructure and ayuda programs such as AIX, AKAP, and many more. To many, this raises serious doubt. Is this about accountability or is this about political leverage? Let us not pretend what we are witnessing is not a principled process, but a bitter conflict between former allies, a struggle for supremacy between political dynasties. This is no longer about the truth. This is about power. I refuse to be part of a political spectacle that brings no real benefit Yan. to the Filipino people, Panatan especially mo. the millions who continue to suffer. Habang ang mga Pilipino ay nahahati, DDS, Pinglawan, Yan. Ilawan, Yan. loyalista, nag-aaway, nag-iinsultuhan, Yan. nagkakanya-kanya, Oh. ano ba talaga ang pinaglalaban? Ang pinaglalaban ho natin dito, kung hindi alam nitong si Congressman Egay Risegel, ang pinaglalaban ho natin dito, yung ating prinsipyo, yung ating pananindigan, yung ating nakita na meron pang pag-asa, yung ating na-experience noong panahon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na noong mga panahon na yun, talagang nakita ho natin na mayroon pang pag-asa. Yung kasi mga Talyanista Tensemada, yung mga bayarang vlogger ng admin, hindi ko lang kung ano pinaglalaban nila. Siguro yung monthly allowance sila.
na galing doon sa mga maleta. Diba? Sigurado ho tayo dyan. Yung mga Talyanista at Ensaymada, malamang sa malamang. At balita ho natin, isang bagsak sa mga yan, kalahating milyon kada buwan. Ganon ho katindi mga kababayan. Ganon katindi ang kanilang bigayan. Ang problema dito, galing sa yun nga lang, galing sa maleta. Diba? Hindi galing sa malinis na kaparaanan. Alam nga na maglalabas ng pera yung mga principal nila, di ba? Alam nga namang, ito galing mismo to sa bulsa ko, pera ko to, galing sa bangko ko to, ibibigay ko sa, imposible ho yun. Di ba? Kung yung mga gagamitin lang pambayad sa mga congressman na boboto in favor sa impeachment ni P.P. Sara, doon din ho galing yung pera na ipambabayad sa mga yan. Galing doon sa mga anomalyang flood control. Hindi naman, ika nga na budget na ho nila yan. Noong palang 2023, pinaghandaan ho nila lahat. Ika mga contingency plan. Kung meron sila mga contingency budget, meron ho sila mga contingency plan. Paano kung pumalpak yung unang impeachment? Meron pa tayong pangalawa. Pero pagkatapos ng pangalawa na to, sorry na lang, sa 2027 wala na hong impeachment na mangyayari dyan. Bayan ba o kapangyarihan? Yan. Hindi na ito unity. Yan. Ito ay uni-away. Naka. Ito ay uni-nakaw. Uni-ayo. This is not about accountability. Yan. This is about partisan politics. You. This is about destroying your enemies. Using instrumentalities of government like the NBI, the AMLAC, the COA, to persecute a political opponent. Nakakatakot po ito. Dahil hindi ito matatapos. Kung magagamit ito ngayon para i-persecute yung mga political opponents, paano kami? Na opponent din naman, ang administrasyon na ito. Bakit? Ayaw mo bang maranasan yung nararanasan ngayon itong si former Congressman Mike Defensor? Di mo ba kaya yun? Wala ka, Brad. Yun talaga, matindi pinagdadaanan nitong si Kong Mike ngayon. Diba? Talagang pamilya, business, lahat to, trinabaho ng administrasyon. Kaya pagka naging senador yan, mga walang yatong mga may kalalagyan kayo dyan kay Kong Mike. This is not about evidence. Imagine, pinagtsagaan yung kalokohan ni Madriaga. Nako. Madriaga is a hoax. This is about bias. This is not for the Filipino people. This is about the survival of politicians on both sides. I refuse to be part of this. At sa aking panawagan sa sambayan ng Pilipino, kung nais nyo na maayos ng gobyerno, magsimula tayo sa ating sarili. Iyan. Mag-isip tayo, huwag tayo magpapauto. Tama. Sa mga optics, sa mga narratives, sa mga kwento. Sapagkat anuman ang maging resulta ng impeachment na ito, ma-impeach man, ma-convict si Sara o hindi, talo ang bayan. Talo ang tao. Sino panalo? Kaya para wala na lang problema, itigil na yung impeachment na yan. Diba? Wala tayong problema. Ngayon, kung ayaw talagang tigil yung impeachment na yan, talo ho talaga ang sambayan ng Pilipino dyan. Yan ang ating sigurado yan. Diba, Kong Egay? So you disagree with your Liberal Party mate, Congresswoman Leila de Lima, sa pagpapanagot ko kay VP Sara? I disagree in participating in this process as a whole. Kaya nga hindi na ako dumalo ng anumang process sapagkat tatandaan ko nung si Ninoy Aquino pinagbibintangan noon ng Marcos na may kinalaman sa mga NPA. Wala ba? Ng Kangaroo Court. Ay ko. Talagay ko, ganito rin yun. Sir, what does the Liberal Party say about your stand? Well, we are liberal. Marami sa amin, nung impeachment ni President Marcos, bumoto ng impeachment laban sa kanya, marami rin hindi. Nakipag-usap po ba kayo sa ibang LP congressmen katulad ni Kong Lan? Hindi po nagpapatawag ng pulong ang Liberal Party tungkol dito. Kaya ang ibig pong sabihin niyan ay maliwanag na may karapatan kami for conscience vote.
Pero sa mga miyembro po ng LP dito sa Kamara, kayo lang po ba yung may ganyang stand? Hindi ko po alam, hindi nga kami nag-uusap. Sir, but do you in effect accuse Congresswoman Laila De Lima of taking part in the politicking given how sharply worded your statement is? Yeah, you mentioned it in your speech, sir. Well, whatever it is my stand. Kahit na sino ang tamaan, kung sino yung bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Yan. May hard dog. Bato-bato sa langit, ang tamaan, mga siraulot adik. Yun. For example, yung COA notice of It was, the COA notice of disallowance is not final. And it's not final. It can be appealed in the Supreme Court, in the courts. Pero alam nyo, lumabas yun, wala pang araw kopya ang Office of the Vice President. How about the AMLAC report, sir? AMLAC report, it's an agreement, it's not conclusive. I don't think that ang tingin ko lang, medyo, kung ako lang yung honest opinion ko, ang medyo pwede lang ang tingnan doon yung non-disclosure ng cash asset. Yun lang. You will not participate, sir. Maliban doon, wala na. Anak ng tawa, pagka pala napaliwanag ni VP Sara yung kanyang undisclosed na asset, tapos na usapan. Yung AMLA, Madriaga, confidential fund, puro basura. Anak ng tawa. Smoking gun daw Pambihira. I will not dignify Or abstain? the committee dahil tingin ko hindi naman talaga accountability ang purpose. Nako. Sir, how about the SALN na wala po siyang bank deposit? Yun na nga. Sa tingin ko, yun ang pinaka, pero just the same, nakita ko nga na weaponize lahat nung, Yung sa non-declaration, yun ang sa tingin ko, yun ang pinaka dapat nasagutin. Yung ang kanilang napanood ko sa TV, ang sagot nila, it was aggregated in the others, di ba? So, isagutin nila yun. Pero sa tingin ko na-weaponize. Na-weaponize yung mga government agencies. COA, AMLA, na-weaponize. Hindi, may criminal. Hindi, fantastic talaga yung, ewan ko tagal ko sa gobyerno nakita, yung incredible yung kanyang testimonies. If not impeachment po, how else can we ask for accountability from VP Sara? If not impeachment? Dito sa gobyerno na ito, hindi tayo makakahanap ng hustisya. Hindi tayo makakahanap ng hustisya sa gobyerno na ito. During the time of Duterte, I was the one who spoke against the war on drugs. Di ba? Tinanggalan nga ng pondo yung distrito. Pero yung mga nagpa-persecute sa kanya ngayon, sa impeachment, sila yung mga rara boys Raro. ni Duterte, no? Congress, tingin niyo ba dapat panagot si VP Sara? Sir, does that disqualify them from turning a new leaf? Does it discredit them from filing kung meron namang basila? Yes. Kasi yung sinabi ko nga, Sir, they can turn a new leaf. Halimbawa, they change their mind. Or they realize they're under wrong. kaya nga, ang sinabi ko, hindi ako naniniwala dun sa proseso na ginawa nila. May marangal na paghahabol. Ano po yung marangal na paghahabol? Ano sir yung marangal na paraan para sa inyo? Bilyon-bilyon yung nakita naman natin na sa flood control, nakita ko. Ayoko maging parte. So, I am not judging. Kay VP Sara, ano sir yung marangal na pagpapanagot kay VP Sara? Ano po yung game para mapanagot? Sinimulan ng mali. So, Yung marangal na pagpapanagot, yung mga taga-media, wag sila masyadong coops dito sa issue na to. Kagaya ng ginagawa mo na yan. Sa tingin mo ba, marangal nating mapapanagot si VP Sara? Minamayat-maya nyo si VP Sara, pero yung mga nagnakaw sa mga maanumalyang flood control project, ayaw yung panagutin ng marangal. Nagsusumigaw na sa bagay, no? Karamihan nga para sa media, manggap di umano ng pera dyan sa issue ng mga maanumalyang flood control project. Doon sa mga mastermind na pinagbibintangan. Kaya nga pala, ngayong mga panahon na to, yung mga mainstream media, ang binabanatan lang si VP Sara. Kasi wala naman siyang pambayad dito sa mga prostitute na to. everything is Yun pala yun. from a
a fruit of a poison tree. Nako. Ano nga po yung tawag? Na pagpapanagot kay VP Sara? Well, after her term, pwedeng Mabulid. yes, Plunder, sir. anything. Bakit after ng Parang hindi Kasi political process talaga itong impeachment. Yung mga na-impeach before, naniniwala kayo hindi sila dapat na-impeach? Hindi, iba naman ang hindi naman ako nag-try noon eh. Paano ko masasagot yun? Si Raulo talaga itong mga to. Impeachment process. Yung Lalabo ng mga tanong. kasi talaga, sir, yung impeachment. Political nga, pero walang ganitong usapan na bilong-bilong, mga alokasyon. Di ba? Sir, why is it So, provided na-divert for siya, in the na-divert. Constitution if it cannot be? Kaya nga, yung impeachment ay sana mapapanagot natin yung mga may sala kung hindi ginagamitan ng... Parang ang nangyari para panagutin mo yung 125 million, nagnakaw ka ng 1 trillion. 1.3, sir. 1.3? Oh, 1.3. Sir, you've mentioned billion po yung allocation. Meron kasing allegation from Congressman Paulo Duterte na yung kapalit daw nung pagboto sa impeachment ay yung pag-strip away dun sa budget ng mga distrito. May naririnig din ba kayong Meron gano'n? bang Wala akong pakialam doon kasi wala naman lalapit sa akin dahil alam na nila yung paninindigan ko Correct. na hindi ako pwedeng sway. I will not be swayed by power, nor money, nor positions, nor fear or threat. Pero wala pang I will not be a pawn to anybody. Ay, narinig na din kayo, sir, na hindi dapat mapanagot si VP Sara with this Congress. Mapanagot siya sa tamang panahon sa ombudsman siguro after. It runs the risk kung sakaling meron ng pananagutan si VP Sara, it runs the risk of allowing her to run for president nang hindi niya pa nasasagot yung mga election. Well, there will be a Senate trial. I'm sure that they will have numbers. So, actually, my vote is insignificant in this process. I know that there will be enough votes. I prayed for wisdom, and my wisdom is not to Nagbilangan na ho participate. sila. Meron ng boto. Abstain, sir, or no vote? I will not attend even the session, the plenary session. Sir, aren't you worried about the potential of text Merong bilang kung sila bakulaw. sa dalawang ilog by not taking a stand? Hindi ako namamangka sa ilog ni Duterte o sa ilog ni Marcos dahil ang pupuntahan ng ilog ni Marcos at ni Duterte ay impyerno sa bansang Pilipinas. Naku po, mabigat yan ha. You're saying it's... I am convincing Mar Rojas to run. Naku, You're pro-Rojas. ba't napunta tayo kay Maro? Hira naman. Kung egay naman, ba't tayo napunta kay Maro ha? Ano ang problema nitong si Kong Egay? Ba't napunta tayo kay Maro? Sinaano ka ba ni Maro? Pinapatakbo mo siya. Nananahimik si Mar. O, DILG daw. Of course. Pinanood ko yung live nitong si Sir EB, nitong si Madam Pamela, nitong si Tita H. Ano daw, baka DILG, itong si, talagang siyang malamang sa malamang, isa yung ipinupustura sa 2028. Kung sakali, kung hindi talaga viable itong si John Vic, malamang sa malamang, itong si Maro ang kanilang ipupwesto. I am very confident. Why do you say so, sir? Bakit? Kilala ko si Pinoy. Noong mga huling oras ng buhay niya sa mundo, kami magkakasama. Nung mga wala na, yung mga dati namin kasama, kami magkasama. Sir, if it's weaponized, you're implying that it is a political dynasty war? Yes. Precisely. It's a war between Duterte and Marcos. Saan ba nagsimula yan? Di ba? Gusto ni Speaker Martin Romualdez siya papalit. Kaya nga gusto niya ng PI. People's Initiative, nagbayad ng tig 1,000, lahat ng pipirma. Alam niyo naman lahat yan. Di ba alam niyo lahat yan? Sir, kasi diba, Hindi makasagot. Hindi makasagot yung mga taga-media. Alam nyo yan. Mga walang iya kayo. Palibasa, bayad kayo ni Martin Romualdez. at the same time, it will be a war between dynasties. At the same time, it will Ay, kung egay pagka binalikan ako ng mga, mga prestige, Well, we are kamala just sa being akin. used by another political Walang party. iya kayo. So I don't want to be Alay. used by the Dutertes or the Marcos. Oh. So you can presume regularity on the part of the Eh di wow. Yes, I can presume. At least on halimbawa, si I can presume. Bayan and the NP,
you can assume regularity that they generally... Well, I am not sure of their motive, pero ako, hindi ako papagamit. Kung under a different Congress, a Congress you can trust, would you have voted in favor of the complaint of the case just based I on was not allowed to ask questions. Sir, you're not allowed to Yeah. make manifestations. Manifestation is not a question. How can I ask the witnesses? Hindi ko naman sila matatanong. Paano ko sila mapapatunayan ko na nagsisinungaling si Madriaga o hindi kung hindi naman ako pwede magtanong. Correct. Sir, how about sir sa plenary deliberations? Di ba pwede naman Ay, wala naman yung witnesses doon. Sir, do you think may repercussions po itong stand nyo dun sa ties nyo with the Liberal Party, especially malapit nga po yung 2028 elections, naghahanda kayo to have a possible bet or standard bearer? Well, I don't know. Basta ako, ang sinasabi ko I will not be a pawn to anybody. Tama yan. I will just rely on my wisdom based on my discernment and prayers. Sir, nakapaglilinaw lang, sir. So, hindi po kayo lalabot sa pagkahan dito sa plenaryo Yes, hindi. on the impeachment? And that is because are you not convinced with what was presented in the hearings of the House Committee on Justice? Yes, there are a lot of questions that should be answered, but I was not able to ask questions. And I was not allowed to ask questions. For you, sir, yung mga AMLC reports, SAL-ENS, SEC documents, notice of disallowances are not... I don't want to be convincing enough, are not judgmental at this point. Sir, why Marlo? Siya yung qualified eh. Nagtuloy-tuloy nga, palagay ko, Maruas. tuloy-tuloy nga Punta yung sa EDSA. administration ni Pinoy, palagay ko maunlad na ang Pilipinas. After 9 years of the Marcos and the Duterte administration, we're at the bottom. But sir, most if not all of your LP party mates are saying, Robredo po sana yung tumakbo. What are your thoughts? Ayaw niya eh. Diba, sinabi niya ayaw niya. Kung siya, di siya. Kung siya mapili, diba? Pero sabi niya ayaw niya. Baka magalit na yun, kapipilit natin. Kung why not any of the 4 to 5 names that Mayor Lenny mentioned? Ayaw niya, ba't hindi ko pinagpipilitan si Lenny? Ayaw nga nung hali. Mayor Joy. Wala naman akong maliwanag naman. Pinaniniwalaan ko yung kakayahan ni Mar Rojas. Maski si Mar Rojas, Yo? sabi niya, ano ba bago? Piboto pa ba ako? Dapat baguhin natin, kako. Naku. Hindi dapat ang magbago yung kandidato. Ang magbago, yung mga Mentality. Yan ang mga mentality. Pambira talaga tong si Maro. Ang tanong, may pwesto ka ba sa administrasyon ni paano yan? Paano yan, Congressman Egay? Diba, paano yan? Kung sinasabi mo na dapat tumakbo itong si Maro, tapos sasali siya sa gabinete nitong si Marcos Jr., o saan sinasabi mo naman na napakaraming katiwalian, wala ka ng kandidato. Ayaw pa ba pumunta sa kampo namin? At least yung kampo namin, hindi mga hipokrito. Di ba, bumabanat sa mga taga-administrasyon, maya-maya kumukuha ng pwesto dito sa mga kawatan na to. Di ba, dito ka na lang sa amin, di ba? Di ba, kaya wala namang pilitan. Ako rin, respeto ko naman ang paninindigan nitong si Egay Irice. At in fairness, nakita natin na talagang mayroong bayag ang mama. So always, dito na una tatapusin ang mga banat niya na yan sa administrasyon ni Marcos Jr. So always, maraming salamat po sa pag-support sa Pitch of Team. Mag-ingat po kayo lahat ng Pilipinas.